Guys, ingatan nyo yung mga aso ninyo or mga pusa ninyo sa mga palaka. Yung mga Philippine toad na parang bukol-bukol tapos tumatalon-talon lalo na ngayon mga rainy seasons. Ang dami po niya nasa mga damuhan, nasa mga gardens, nasa mga ponds. Ingatan nyo po yung mga aso nyo dyan kasi meron silang napakalakas na toxin, lason sa katawan nila, lalo na sa may parotid gland nila, yung tinatawag na bufotoxin. Actually, yung bufotoxin, parang ano yan, halo-halong mga toxins yan, halo-halong mga lason yan, hindi lang isa yan, pero sama-sama, they're called bufotoxin. Bufo means frogs, and toxin means lason. So itong bufotoxin na to, madilaan lang ito ng aso ninyo or ng pusa ninyo, pwede siyang malason yan at bubula-bula yung bibig, mangingisay-ngisay, kakamot-kamot yung aso ninyo o pusa ninyo, ay pwedeng ikamatay po yan kapag nakain ng aso o ng pusa yung bufotoxin na yan. Yan po yung concern na rinay sa akin ni Sir Ato, isa nating client, no, nagpa-train siya sa amin ng kanyang napakagandang German Shepherd dog. I think a few years ago, no, pinatrain niya sa basic obedience and basic protection dahil mahal na mahal niya itong German Shepherd na ito. Kaso, namatay dahil nakain ng palaka. O may nangyari niyan sa amin noon sa Manalo K9, noon nandito pa kami sa Crusher. May mga dogs kami na nakakain ng palaka, malakas naman sila. Tapos after after an overnight episode lang, hindi lang namin nakita pag tingin nung kennel attendant sa aso noon, patay na. And recently, itong pusa ko rin naman si Hercules na inimport ko pa from Russia, no? Napakagandang pusa, na mahal ko yung pusa na yun. Nandun sa Manalo Resort Hotel, merong nakapasok dun sa cage nila na palaka. Ayun, pinaglaruan niya. Nakita kasi nila si Hercules patay na nandun sa loob ng parang basket niya na bahay-bahayan. Matigas na si Hercules, tapos yung palaka nandun sa may litter box at kagat-kagat, may mga butas-butas yung katawan, pinaglaruan, kinagat-kagat siguro ni Hercules. Ay nako, nakakalungkot po talaga. Lungkot na lungkot ako dun sa pusa ko na yun kasi napakalambing po niya. And I'm sure, no, kung meron kayong mga incidents na ganito, merong nangyari sa inyo, please comment sa baba para ma-share nyo anong ginawa ninyo. Ito po yung gagawin nyo, guys. Pagka nakita nyo yung aso ninyo, naglalaro ng palaka, tapos biglang nag-ano na siya, na nagbubula-bula na yung bibig niya or what, ang gagawin niyo, punasan nyo kaagad yung bibig niya. I-rinse nyo ng tubig, no? Alisin nyo kung ano man yung maaaring dumikit na sa bibig niya na toxins. Pwede nyo namang gamitan niya ng basahan, na malinis, o kaya ng kung ano mang pamunas para matanggal yung natitira sa bibig niya. Pero definitely baka may pumasok na sa loob niyan. Kaya itawag nyo na kagad sa veterinary nyo. Dalhin nyo na kagad. Medical emergency yan. Hindi po pwedeng patagalin. Dalhin nyo kagad kasi may bibigay yung inyong veterinarian. Maaring magbigay siya ng activated charcoal para ma-neutralize yung toxin. Pwede siya magbigay ng i-assess muna niya yung aso or yung pusa. And then bibigyan niya ng para ma-support, o tawag doon supportive therapy treatment, kung ano man, kung nahirapan siyang huminga, nahirapan siyang kung ano man, kung medyo nahihimatay-himatay na, ay may gagawin ng vet ninyo para siya ay mag-survive. Okay, so it's a medical emergency na hindi nyo i-take for granted yan. Kailangan dalhin nyo na po kagad sa vet ninyo. And what you can do also, no, i-proof nyo yung ninyo, yung garden ninyo. Huwag nyo pinapalabas yung aso nyo, definitely. Yung mga pusa, definitely huwag nyo pinahayaan lumabas sa bakuran ninyo kasi unang-una bawal po yan. Yung mga dogs, hindi po dapat pinapakawalan sa labas ng bakuran ninyo. Yun po ay labag sa batas. It's a criminal act na kasi meron tayong Anti-Rabies Act na bawal lumalabas ang mga aso na hindi supervised, hindi naka-leash, hindi naka-collar. So, i-proof ninyo yung inyong garden. Tingnan nyo kung may mga breeding grounds, lalo na kung may mga tubig-tubig. Mga breeding grounds yan, mga lugar na pwedeng mamalagi yung mga palaka, pwedeng makapasok mula sa labas. As much as possible, no, kung may cage yung aso ninyo or pusa ninyo, elevated, kagaya ng mga mga cages namin ngayon sa Manalo K9, no, elevated silang lahat para kung may mga palakaman sa baba ay hindi maaabot ng mga aso. Yun na po yung ginawa namin, no. Wala na kami mga kennels ngayon na diretso sa floor, wala na kaming kennels ngayon na sahig na lang ilalim. All of our cages are elevated, may plastic matting yung tinatapakan nila or hinihigaan nila. One reason is because of the frogs. Kahit yung yung cattery namin doon, medyo elevated yon, nakapasok pa rin yung palaka. Kaya ang gagawin namin o ginawa namin is nilagyan ng net
nilagyan ng lambat yung paligid para yung iba palaka hindi na makatalon. May mga palaka kasi matataas tumalon. Dr. Abel Manalo, please follow and share this page.